Okay, so magandang gabi po uli at ang akin pong ibabahagi sa inyo ay ang pasimula ng limang paggamit o kagamitan ng ating analog multi-tester. Ang unang ibabahagi ko sa inyo ay ang paggamit ng continuity at ang pangalawa ay ang tinatawag na resistance. Ngayon, sa paggamit ng tester, siyempre, kilalanin muna natin si tester. Tinatawag ko itong judge, ito ang humuhusga. At kagaya ng sinasabi ko, ito ay nagbabasa ng letra. Nagbabasa ng letra, no? Yung tinatawag nating actual reading. So, sa continuity reading ay continue, ibig sabihin sa Tagalog ay pagpapatuloy, no? Okay. Ngayon, ginagamit natin ang analog multi-tester, ang tinatawag nating continuity sa tinatawag nating times 1. Okay? Times 10 times 1K. Okay. So, sa continuity reading, gumagamit kita ba ito, yung sinusulat ko? Okay? Times 1, times 10, times 1K, times 10K. Ayon doon sa pagkakadesign ng tinatawag nating tester. Okay? Kita ba? Number 4. Okay, number 4. Kitang-kita yung tester. Yung tinuturo ko dito sa baba. Ito. Times 1. Sa baba, times 1. Push mo. Okay, so nakita mo yung times 1, no? Times 10, times 10K, no? Times 1K. So, ito po ay ginagamit natin. Ito yung range selector, Ito yung range position, Sorry. Range position, ito yung selector. Okay. Ayan, Okay. Ngayon, yan, Okay? Ngayon, ito yung tinatawag nating test prob assembly. Ito yung handle, ito yung tip. Tatandaan lang natin dito yung handle, yung tip, at saka yung polarity. Ito yung test prob. Test prob. Ang pula, positive. Kung may positive, nababasahin tayo. At yung black ay yung negative. Okay. Sa times 1 o times 1, makikita natin yung pointer ay kumikilos. Nakikita ba, Okay, yan po ha. Ngayon, kapag continuity reading tayo, ibig sabihin, tayo po ay magbabasa ng continuous na mayroong resistance. Yung dinadaluyan ng kuryente. Okay? O, yan po ha. O. Okay. So, ngayon, yung times 10K o times 10, ayan po yun, gumagalaw din po, So, yung tinatawag nating sabi nga nila pumapalo yung pointer, Pero yun po ay magbabasa. At 1K, okay? Kita niyo yung 1K, kitang-kita ba, yung pointer. Yung gumagalaw yung pointer. Pinagdidikit ko po yung test prob, yan nasa 1K tayo. Siyempre, 10K. Okay. Ngayon, kung mapapansin ninyo,
hindi ang basa ni pointer sa 10K ay mataas. Uulitin ko ha, yun pong pagbabasa ng tester natin, simula sa kaliwa or sa kanan, pakaliwa, yan po ay pataas na. Ito nyo, ito po mababa. So, meron pong adjustment zero, nakita ba ni Mi? Upang ma-zero natin. Ano? Siyempre, tatandaan ko po ha, pinakamadali lang, paalala ko po. Siyang, ang pointer natin, kapag resistant continuity, ang tester natin, ang analog tester natin, ang zero ay nasa kanan, pakaliwa. Okay? So, ibig sabihin, zero, pakaliwa, pataas so ang reading, ha? Pataas ang pagbabasa ng reading. 0 to 1K. Nakita ba, me? 0 to 1K. Hindi po yung kapag pakanan, ang ating pagbabasa, ay yun po ay mataas pagpakanan. Hindi po, pakaliwa. Ikumpara po natin dito sa voltage reading, ha? Pagka resistance reading, ulitin ko po ha. Ulitin ko at aking imamapa dito sa whiteboard. Ipapakita ko muna dito. Okay? So ngayon, ito po ha. Yan po ay aking iguguhit, imamapa. So yan po ay binabasa natin yung mga numero na yan sa times 1, times 10, 1K, 10K. Yan po ha, nakikita ba may? Itinuturo ko, times 1, times 10, times 1K, times 10K. Yun po yung nasa itaas ng bahagi ng tester. Yung numerong bahagi ng analog multi-tester. Okay, so maiksi lang po itong content na ito para dito. Ang gagawin ko po ngayon kasi nung ginagawa ko, ay binubuo ko na yung pangatlong paggamit, hindi po. Ang gagawin ko ngayon, by kung ano yung range position, yun po ang aking tatalakayin. At yun ang aking mas uulitin at ipapaliwanag. Ang ginagawa po natin ay continuity and resistance reading. Ang ating pinag-uusapan. Okay? O yan po ha. Yung pong 0 to 1K. Yun po iguguhit ko ha ng mabilisan ha. At yun ang gagamitin. Okay? So, i-push po sa number 1 mi. Pupunta ko sa blackboard, sa whiteboard. Okay, nasa number 1 ha. Okay, o dito naman po tayo ha. Ito yung range position ha. Range position ng tinatawag nating ito po yung continuity at resistance. Kita-kita ba may susulat ko? Reading o pagbabasa ng numero po yan ha. Instead na binabasa natin numero, kita ba? Okay? O yan po ha. Ito po ang range position ng continuity at resistance reading. O yan po ha. Continuity at resistance reading. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Okay, paano nga ba, sir? Guguhit ako ha. Okay. Galing, ayan, guguhitan ko ha. O yun, medyo umaalon. Kita ba hanggang dito? Okay, medyo pangit-pangit lang pagdating doon. Umaalon. Okay, mabilisan lang yung aking gagawin ha. O, guguhit na ako. Siyempre, saan ba nag-uumpisa ang tinatawag nating pagbilang? Galing sa 0. 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. Makikita po mamaya, papakita ko mamaya sa tester yan. 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2. Ayan po ha. 2.3, 2.5, 3. 3.5, 4. 4.5, 5. 5.56, 6.57, 7.58, 8.59, 9.5, 10. Okay. 6, 7, 8, 9, 10.
Yan po ha. Okay. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Na? 22, 24, 26, 28, 30. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Okay. Ayan po ha. Makikita naman natin at nasusundan naman natin yan. Okay? 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. 120, 140, 160, 180, 200, 250, 300, 400, 500. Then 1,000 and then 2,000. Okay? O yan po ha. O, lalagyan ko siya ng bracket ha. 0, 0, 2. Lalagyan ko ng bracket. Ang ibig sabihin ng bracket sa Tagalog is hangganan. Okay? O yan po ha. Madali nang intindihin. Ulit-ulitin lang po ninyo, subaybayin nyo lang sa video, no? At basahin nyo sa makikita naman natin sa tester yan, no? Okay? At masubaybayan natin. Galing sa 2 hanggang sa 10, ito po ay hangganan ha. Ibig sabihin hanggang doon. Ito po ay 0.5. Na? Ito ay 0.5. Okay? Kita ba yung 0.5 eh? Okay? Yung 10 hanggang 20 by 1. Na? Ibig sabihin 1. By 1. Yung 20 hanggang 50, ibig sabihin ay by 2. Ha? Yung 100 hanggang 50 by 5. Madaling intindihin ha. Yung 100 hanggang sa 200 by 20. Ito yung 250. Ito yung tatlong malalaki. Yan ay 100. Tapos ito 500. Tapos ito ay 1,000. O, yan. Kita ba? Kita ba, me? Ito, 500. Kita? O, yan. Ngayon, ayan po ha. Ayan ang ating pagbabasa. Ulitin ko ng isa pang beses ha. 0.2 galing sa 0 hanggang sa 2. 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2. 2.5, o yan po ha, 0.2. 2 hanggang 10, 2.5, 3. 3.5, 4. 4.55, 5.56, 6.57, 7.58, 8.59, 9.5, 10. O, yun po ha. O, hanggang doon sa 10. By 0.5. Galing 10 naman, hanggang 20 ay by 1. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So by 1. O, kung mapapansin nyo ha, ang pagbibilang natin dito galing sa kanan pa kaliwa ha. Ganyan po ang dapadami ng bilang ha. Pag ganito po, ito po makikita natin dito. Kapag ang pointer ay nagbasa rito, ibig sabihin mababa. Ha? Pero pag doon po siya pataas, ibig sabihin po mataas yun. O, ayan ha. O, uulit-ulitin lang po ninyo ito. At ipopokus ko po ng mas matagal at inyong basahin. Okay. So, nasaan po ba itong mga guhit na ito? Sir, saan makikita yan? Siyempre, nasa analog multitester. Balikan natin ang analog multitester number 4.
Ididiin mo lang, may. Tapos number 4. O, kita? Kita na? O, yan. Itutok mo lang. Okay. Makita nyo sa parting itaas, na doon yung zero. Ha? Kahit na hindi makita yung mukha ko, may, ha? Basta makita yung tester. O, makita nyo doon sa parting itaas, na doon yung zero. Sa kanan. At na doon sa kaliwa, may 2K. Nakita mo? O, di ka parehas na nasa black whiteboard natin. Na? O, simpleng-simple lang. Na? At hindi naman kahirapan. Okay. So, tandaan po ha, yun aking papaulit-ulitin sa inyo. Ano? Yan pong bahaging ito ng tinatawag nating multi-tester times 1, times 10, 1K, and 10K, no? Yan po ang pagbasa ng continuity. Ano? Kapag ka po sa resistor tayo, kita ba itong resistor? Ano? Color coding, itong resistor, kita me? Dito po, magkakaroon lang ng tinatawag nating multiply. Ano? Dito po, ituturo ko na po sa inyo yan pagdating natin sa resistor. Ano ang ibig sabihin, sir, nung times? Ang ibig sabihin nung times ay multiply by 1. Na? Yun po ang ibig sabihin. Kapag ka ang nakuha nating resistor, ano ha, ay nakuha, ibig sabihin, wala ho akong sinasabing halimbawa kasi pag sinabing halimbawa, hindi ho totoo yun. Ano? Sir, kunwari may nakita, hindi totoo po yun kasi nakita mo na eh. Ha? Nakita mo na, ba't kukunwariin mo pa? Ebidensya na yun eh. Nakita mo na, ebidensya mo na, nakakita ka na ng resistor na ang value ay 200,000 o 220K, ano, nakita mo na yon, ibig sabihin, ebidensya mo na yun, hindi yun kunwari. Okay? Yun po ang isusunod kong i-content sa inyo. Doon po babasahin naman yung resistance reading. Yun pong continuity reading, ay di ito po yung ginagawa ko. Ano? Nakikita ba mi? Ha? Continuity reading muna po tayo ngayon sa mga oras na ito. At sa susunod, doon naman tayo sa tinatawag na resistance reading. Okay, hindi tayo aalis o hindi ko ito tatantanan. Sabi ko nga, yung tinatawag nating continuity. Ano? Ngayon, kukuha ako ng isang tinatawag nating bagay na dinadaluyan ng kuryente. Na? Bagay na kapag may continuity sa tester, yun po'y dinadaluyan ng kuryente. Ito po, nakakita ko. Hindi po halimbawa ha. Ito pong tinatawag nating screwdriver, flat screwdriver. Mayroon po itong continuity. Ano, sapagkat metal yan, metal. No? Okay, sir, paano yung continuity niya? So, ito po may dalawang bagay, itong screwdriver. Ito po may dalawang bagay ha. Ang dalawang bagay na ito ay isang conductor at isang insulator. Okay? Sa English po yan ha, scientific, kaya nga tayo, science at mathematics ang dapat tutukan natin eh. Yung mga teacher science, teacher mathematics. Magpapasokan na po, pag-usayan natin ang pagtuturo ng science, yung mga pinagmumula na ating mga gadget na ginagamit ngayon, galing po yan science. Ito po yung conductor, no? Ito po yung tinatawag nating insulator. Ibig sabihin, pag insulator, hindi po dinadaluyan ng kuryente. Sir, paano mo malalaman ng isang bagay na dinadaluyan ng kuryente o hindi dinadaluyan ng kuryente sa tester, sa analog tester? Sir, continuity reading lang. Continuity. Ito po walang continuity. Okay. Ito pong may metal na ito, nakikita ba mo ito? Itong may metal na ito, ito po ay mayroong continuity. Pag hinawakan mo po yung ating conductor, may continuity po yan. Mayroon po yung resistance. Pag ito naman po ay wala. Kasi ito rubber. Insulator yan. Sir, makikita saan? Okay. Titesterin ko ha. Yung isang tip po nung tester natin nasa dulo ng screwdriver. Ilalagay ko sa dulo ng screwdriver na hahawakan ko. Okay? O kahit ito, dito po. Dito, ilagay ko po. Doon sa isang
dulo. Ayun po yung sa dulo, ano? At yung isa, makikita ba, hawak ko, nakikita hawak ko. Okay, at yung isa, lalagay ko dito. Ayun po, ha? May continuity. Nakikita nyo, may continuity. Hindi po resistance, may continuity po yun, ha? Sir, saang range position po ginagamit natin sa tester? Kahit po sa times 1, meron. Lagay ko sa times 1, ha? Kahit po sa times 1, may continuity, ha? Okay. O, yun. Kahit po, ilagay ko sa times 10. O, select ko, ha? Range position ko sa... correct, ha? Correct ko. Range position sa times 1. Ito po range position ng resistance continuity, ha? Itong hawak ko, ha? Ito, ha? Kita ba, range continuity at resistance po yan, ha? Kapag ilagay ko sa times 1, ulitin ko, ha? Pag in-range ko, range position ko sa times 1, magkakaroon ng continuity. Ayun po, ha? Okay. Ilagay ko ulit dito, range position ko ulit sa times 10. Ayan po, ha? Kita ba, magkakaroon din ng continuity. So, hanggang times 1K po yan, ha? May continuity. May continuity. Continuity tayo muna, ha? Continuity reading. At ngayon, kukuha ako ng isang cable wire na mayroong tinatawag nating continuity. Kukuha ako, ha? Ito na lang. Itong bagong bigay sa atin. Nakikita ba, Ito. Para mas kita ba yung yellow? O alin man sa yellow na lang, kukunin natin. Talagang binalot nila doon ng okay, O alin man dito. Haba-haba rin to, sabi ni Lando. Ngayon, hanapin ko yung dulo. Ayun, yan po, ayun, Okay, maliwanag. So, ang gagawin ko po muna ay ilalabas ko yung insulator, ha? Ilalabas ko yung insulator. Kita ba, Ayan, nakita mo, lumabas yung wire. Ayan na. Ngayon, titingnan ko, dito sa nakabulumbon na to, sir, paano malalaman ang continuity? Ayan, ha, maliwanag po, ha? Paano po malalaman, sir, ang continuity reading dito? O yung magkadugtong ito dito sa nakabulumbon na ito. Hahanapin natin sa pamagitan ng analog multitester. Maliwanag po, ha? Siguro naman po yung naiintindihan. Continuity reading muna tayo. Paisa-isa lamang muna hanggang sa matutunan natin ang lahat ng pagiging isang technician. So, aking babalatan o tatalupan yung isang kabilang dulo. Titingnan natin kung siya yung pinaka-continue, kung siya yung pinakadulo, o dulo sa dulo. Yun ang tinatawag na continuity reading, ha? I-continuity reading muna ninyo. O ground test po, pwede rin po yun, ha? Ground test, isa po yun, continuity reading. Sir, o kahit ilagay natin sa times 1. Okay? O kahit sa alin man, ang continuity reading, times 1, times 1K, times 10, times 10K at 1K. Okay, yan, ha? Okay, ngayon, kapag makikita yung pointer po, kikilos po yun, ha? Hindi po babasahin niya kasi continuity lang naman, Kikilos lang siya, either mag-zero o either wala pa sa zero o pwede mag-zero, Kung ito nga yung pinakadulo niya. Kasi hindi natin kita, Kaysa sa ako'y huhugutin ko pa, nakabulumbon para malaman ko na magkakadugtong ito. Ngayon, kung hindi, hahanapin ko ngayon kasi may isa pang nakalitaw. Diba? Tama ba? Bali tatlo yung nakalitaw na yellow na magkakaparehas. Diba? Tatlo. Ngayon, maghahanapan tayo ngayon kung alin dito. Ibig sabihin, kung alin yung may continuity reading, yun ang kadugtong nito. Kung alin yung may continuity reading, yung resistance, yun ang kadugtong nitong kabila. Okay, ang kukunin ko ito, yung kadugtong nito. Alin man sa dalawa, ha? Yan po, ha? Pagkatapos nito, maliwanag na, ha? I-review lang po ninyo yung nasa whiteboard. Doon naman tayo magkakaroon ng pag-aral,
continuity reading muna ngayon. Ha? Okay. So, i-connect ko po yan. Wala naman po siyang, wala naman po siyang tinatawag nating kuryente. Kaya pwede kong hawakan. Wala naman dumadaloy. Pwede kong hawakan. Pero pagdating po sa resistance, pag resistor na, bawal hawakan po yung isa. Dapat nasa handle. O para sigurado, isa sa handle ng test probe. Isa sa handles ng test probe. Okay? O yan po O tingnan nyo mabuti tingnan mo Kapag idinikit ko dito, kita ba? Idinikit ko dito at gumalaw yung pointer, yun yung kadugtong nito. Yun ang tinatawag na continuity. Sa Tagalog, pagpapatuloy. Okay? Okay na? Binibitin naman kami ni Sir. Sige. Ito lalagay ko na, Gumalaw ba? Gumalaw yung pointer? Hindi. So, ibig sabihin, posibilidad na itong isa. Okay? At kung hindi, ito hinahanap natin yung kadugtong nito tatalupan ko pa ulit. Okay? Ating babalatan. Kita ba habang ginagawa ko, Kitang-kita. Yan, Ang hinahanap natin yung continuity nito, Wala na kasing nakalabas na kaputol, Dadalwa lang yung, Pero dapat, kung ito man, may kaputol pa, ito, bali 4 dapat ito. Hahanapin din natin. Kung hindi man ito, hahanapin ko rito yung continuity nito. Ayun, nakita ko na. Ayun yung isa. Ayun. Yan, 4. Maaaring ito at saka yun ang magkadugtong. Nakita mo? Kita mo, Kita ba? Maaaring ito at saka yun ang magkadugtong. Ayun pa, may isa pa pala doon. Yan. Titingnan natin. Hanapin din natin yung magkakadugtong. Sa pamamagitan na sapagkat ang ating topic ay continuity. So ito, tsaka ito wala di ba? Wala? Okay. Ngayon, ito naman. At saka ito. Tingnan natin. Wala rin. Okay? May isa pa. Nahanapin natin. Baka may kadugtong pa yan. Kasi nakabulon-bun Kasi kung yan ay naka-wiring na sa tinatawag nating kuryente sa bahay, ay kailangan gumamit ka talaga ng tester. Kasi hindi mo pwedeng hanapin yun. Kasi nakabulumbon na. Okay. 4 lang yan, di aking tatalupan. Wala doon, wala doon, wala doon. Okay? Yan. Okay na? Okay na. Siguro ito na. Kung hindi, di hahanapin natin. Hanggang makita natin yung continuous na kadugtong o yung pagpapatuloy na kadugtong nitong isa. Kita mo binaluktot ko yung isa Okay, tingnan natin. Okay. Ayun. Kita mo? Ayun. Kita mo na? Ayun. Yun ang kadugtong nito. At itong dalawang ito ang magkadugtong. Yun ang tinatawag na continuity reading, yan. May natutunan kayo ngayon. Itong content na ito, tatapusin ko natin muna po ito. Paunti-unti lang ako, hindi ako bababad ng mga 2 oras no kagaya ng nakaraan, Okay, kunin natin ito. Ilagay ko yung... So, sir, may polarity pa. Wala kasi wala pa yung tinatawag nating battery o wala pang supply ng kuryente. So, kahit magka-change o magkapalit, palitin natin. Ito na. Di ba? Yung black na dito sa kabila. Baliktarin ko. Yung black naman ang lagay ko dito, ang red dito. Ganun din, di ba? So, change, walang polarity. Ngayon, ang hahanapin ito na. Sure ball na ba yan, sir, na magkadugtong yan? Di hahanapin natin kasi 4 lang naman yung wire. Okay? So, maliwanag po, Nakakatuwa akong mag-aral nito. Yun lang, Kapag hindi tayo sigurado kung alin ang dulo nito, ay gumamit tayo ng tester. Okay? Gumamit tayo ng tester. Kung hindi sigurado, kita ba ako dito sa mukha ko, Hindi, okay lang. Wag muna kahit na. Gumamit po tayo ng tester. Pero ito, 2 kita.
Okay, o lagay ko na. O, ayun na, sigurado na. Yung dalawang ito ang magkadugtong, o babalik ta rin ko ha. O yan. O, itong dalawa ang magkadugtong. Yung dulo nito, ito yung dulo. At itong dulo nito, yun yung dulo. Ayan po, yung dulo. O, sabi nga. O, yan. Okay. Pero ito, wala o. Tapos yun, wala. Di ba? Ganon ang pagbabasa at paghahanap ng continuity. Sa Tagalog, nagpapatuloy yung resistance doon sa kabilang dulo. O, ang haba nitong balumbon na ito, ano? Kung ito'y inisa-isa ko, niladlad ko ngayon, hindi ko alam yung dulo nito. O, di makikita ko na ngayon sa pamamagitan ni tester. Okay? O, ulitin ko ha. O, ito yung kabilang dulong kasama niya. Hindi yon. Ito yung magkadulo. O, hindi rin yon. Okay? O, ito. Ito ang magkasama. O, ang gagawin ko dyan, ang gagawin natin, ito twist na natin siya. Siya ang magkasama Okay. At ito naman, ito yung magkasama. Okay? Ayan. Ayan, kahit baliktarin ko, non-polarity. Times 1 lang ginamit ha. Times 1 lang. Sa 10K, sa pwedeng 1K, pwede rin po. Pareho lang yan O, kaya lang, yan, pareho lang kahit na itaas mo yung range position, kahit itaas mo, pareho lang yan. Dahil yun ang gamit natin sa tinatawag na continuity, Times 1. Iba na po yung voltage, Iba na yan. Iba na yan. Iba na rin yung DC, iba rin yung AC, at iba rin dun sa capacitance. Kaya yan. Ito po ang malimit na ginagamit nating mga technician. Kasi pag naghahanap tayo ng continuity, kagaya nito, gagamit po ako nito, ayan. Alin kaya ang kadugtong nitong nasa gilid dito sa outlet? Alin po? Ito po. Yan natin. Tapos, hanapin ko yung continuity kasi hindi umiilaw. Lagay ko. Okay? So, ibig sabihin, hindi yun ang kadulo niya. Lagay ko doon sa may gitna. Ayun po, yun yung center. Yun yung center ng isang linya. Ayan, kapag naghahanap tayo, kagaya nito, ito. Aalsin ko na. Kasi nilagyan ko ng ilaw, hindi umiilaw, Ngayon, nakita ninyo, ito po, ayan, ito naman, simple lang. Sir, bakit kaya nilagyan ko ng adapter ng ilaw, hindi umiilaw? Sumari kung wala siyang continuity, hindi nagpapatuloy yung daloy ng kuryente. Nakita nyo itong nasa labas, at nakita nyo itong nasa loob. May kulay. Dapat yan ang magkaduktong. At saka ito. Kung yun ang magiging continuous. Okay. Ayun, Ayun. Ayun. Itong nasa labas at yung nasa loob. At ito namang nasa loob, ito naman ang kadugtong nung nasa loob. Ilalagay ko yung isang test prob. Kita ba, me? Tapos, susungkiti ko sa loob. Ayun. Kumilos. Yun po. Ang tawag doon ay continuity reading. Hindi natin alam dito kung alin ang magkadugtong, ito at saka yung nasa loob. Lahat po yan ng wire lahat ito. May continuity. Lahat yan. Ay wire ito Di wire din itong AC plug na ito. Hindi ito kunwari Ito po magkadugtong Ito magkadugtong. So ito po ito sa electric fan plug ng electric fan. Yan yung dalawang yan yung dalawang wire. Yan yung po isang wire niya. Ito yan. Tapos, yung isa, may kadugtong po ito doon sa papunta sa motor ng electric fan.
Ito po lecture ko na o napag-usapan na natin dun sa grounding ng electric fan ha. O, yan po ha, lahat may continuity. Lahat may continuity kaya ginagamitan natin ng tinatawag nating tester. O gaya nito, ano? Itong test prob na ito. Itong analog tester, digital test ko, ayaw mag-function. Ibig sabihin, kapag nagdikit ko yung polarity, so hindi siya nag-i-indicate ng number. So, possibility, ang gagawin natin, mag-continuary reading tayo sa dalawang test prob. Ayan na, dito naman tayo sa test prob ha. Okay. Ngayon, itong test prob na ito, ay gagamitan natin. Ito insulator, yung dalawa. Wala namang ibang pipilian, kundi parang itong wire na yellow na? Okay, ayan, ha? Lalagay ko. Iko-connect ko ha, sa kabilong dulo. Hahanapin ko. Sir, hahanapin ko kung kapag nagkaroon ng tinatawag na pagkilos ng pointer, ibig sabihin, itong wire na ito, ay continue. Walang putol. Yun lang ha, yung walang putol. Ibig sabihin, lagi tayo mag-check nito, dito tayo. Sir, walang power yung tinatawag nating electric fan. Sir, hindi tayo magpipinpin kaagad doon sa thermal fuse yan. Motor yan, hindi. Mag-i-step by step continuity reading tayo. Possibility. May panahon na naputol ito. Hindi mo nakita, wala siyang naputol yung wire na kung nagko-continue doon sa kuryente. Hindi mo mapipinpin ba agad na yun ang problema. May mangyayaring ganun po ha. Ito pong liig na ito ng ACA napuputol po yan. Ngayon, ayan, walang So, magko-continuity reading tayo. Gagamit tayo ng analog multitester. Okay? O, ayan po ha. Tester po tayo ha. Continuity. Ayun, nakita nyo? Nagkaroon ng continuity. Ibig sabihin, lahat ng pwedeng daluyan ng kuryente o conductor of current, dapat walang putol. Okay? Dapat walang putol. Okay? Yun po ha. So, dapat yan ay walang putol. So, yun lang po ang ating content ngayong araw na ito. Ang continuity reading, unti-untiin lang natin, hanggat ako ay, medyo malakas-lakas na, Okay, so, unti-untiin natin, ha? Ulitin ko, ha? Balikan ko ito, ha? Iniwalay ko na ngayon. Hindi ko na alam ngayon uli kung alin ang magkakadugtong niyan, ulitin ko. Alin ang magkaka-continue niyan. Di gamitin ko ulit si analog tester natin sa range position na times 1. Okay? Times 10. Tama ba? Times 10. Okay? Pwede yan. Okay? So, kunin ko ito. Kunin ko yung isang test prob tip doon sa kabilang linya, kabilang dulo, at yung isang test, hanapin ko alin dito sa tatlo ang magkakaroon ng continuity. Ito lang muna po ha, hanggang dito lang muna tayo at pagkatapos tapusin ko itong content na ito para naman makapahinga. Okay? At pagkatapos bukas po o may mga susunod na mga oras, doon naman tayo sa may resistance reading. Mayroong resistance reading kagaya ng resistor. Ang resistor lang naman po ang mayroong pinaka-importante pagbabasa ng resistance reading. Okay, hanapin ko ngayon. Okay, so hindi kumilos. Itong isang ito, nakita mo Kita ba ito? Tsaka yung hawak ko. Hindi kumilos yung pointer. Ibig sabihin, hindi siya yung dulo niya. Hindi siya yung ka-continue niya. Okay? Continuity reading ang aking binabasa. Continuity. Hindi ito yung ka-continue, hindi ito yung dulo. Okay, sa dulo. Ayun ang ka-continue niya. Yun ang kadulo niya. Doon, pagkatapos ito. Yun ang kadugtong niya. Okay? Yun ang kadugtong niya. Okay? Tapos ito ang magkadugtong dalawa. Okay? Tapos na po. Okay?
babalikan ko uli yan ha. At yan ay habang tayo nag-aaktual, lalo sa mga resistance, sa mga computer, sa electric fan, sa lahat ng mga dinadaloy ng kuryente, conductor of current, gamit na gamit po natin itong continuity reading. Sir, dyan lang ako master yung paghahanap ko ng alin na magkakadugtong yung iba po 5 po yun isa pa lang yung ating pinag-uusapan at pag-uusapan pa natin yung 4. Okay, so muli at ako po ay nagpapasalamat at muli inyo pong pagpatuloy at i-share po ninyo itong aming mga video na ito ni Ate Bel at ipagpatuloy po natin at hanggang sa may mga matutunan po tayong mas marami pa. At ako naman po marami pa rin matutulungan at marami pa rin akong matututunan at matutulungan. Mag-comment lang po kayo kung ano ang inyong mga katanungan kasi hindi ko alam kung nagugustuhan nyo itong aking content o kaya naman ay kung nagugustuhan nyo ay comment lang po kayo at ako po ay lubos na nagpapasalamat. Una ay sa Panginoong Hesus sa taas po sa inyo at sa mga taong tumutulong sa akin kahit na ako ay mayroong kaunti pang karamdaman. Maraming salamat po. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo at magandang gabi. Okay po, me? Okay na?